Naniniwala ba kayo sa mga engkanto? Magandang araw po sa mga tagapakinig ng channel na ito. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay kwento sa akin ng aking lola. Tungkol sa isa nilang kababaryo noon na nagngangalang Andeng at sa isang nakakatakot, nakakalungkot at lihim na sikreto ng Bulkang Kanlaon. Si Andeng ay nasa 11 taong gulang at ulila na sa mga magulang. Tanging lola at lola na lamang nito ang nag-aalaga sa kanya. Masasabing mahirap ang pamumuhay nila Andeng dahil wala na mga regular na trabaho ang kanyang lolo at lola. Umaasa lamang sa pagtatanim sa maliit nilang sakahan. At kapag araw lamang ng anihan sila nakakakain ng isda at kanin dahil doon pa lamang sila nakakabili ng bigas. Kapag walang ani ay nagtsatsaga sila Andeng at ang kanyang mga abuelo sa saging, kamoting kahoy bilang pantawid gutom nila. Ngunit kahit mahirap ay hindi mo kakakitaan ng lungkot ang batang si Andeng dahil masiyahin ito at mabait. Mahal na mahal ito ng kanyang lolo Mio at lola Inday. Namumuhay ang mag-anak nila Andeng sa paanan ng Bulkang Kanlaon sa isang maliit na baryo na noon ay hindi pa abot ng kuryente at masasabing liblib pa talaga at pahirapan ng mga transportasyon. Ang tangi mo lamang masasakyan ay kalabaw o kabayo. Nawala naman noon sila Andeng. Kaya tuwing anihan ay nakikiusap na lamang ang kanyang lolo Mio sa kanilang kababaryong may kalabaw na dalahin ng kanyang ani para maibenta sa bayan. Dahil mabait naman ang kanilang mga kababaryo, ay dinadala nga nito ang mga talong, kamatis at okra na tanim ng matanda, kaya sumasama ito pababa ng bayan. At pagbalik nga ay doon na ito may dalang isda, bigas, pati na rin ang kape. Doon lang nakakatikim sila ng kanin sa loob ng ilang buwan. Dumating nga ang araw ng anihan, ay madami silang naani na kanilang gulay. At sinilid nila yun sa sako at nilagay na sa karo ng kalabaw ng kanilang kababaryong si Mang Andoy. Apo, madami tayong naani eh. Sana maibenta lahat ng lolo mo para makakain ka na ulit ng kanin at isda. Oo nga po lola, 3 buwan din tayong hindi nakakakain ng kanin no? Naiisip ko pa lang ang pagbalik ni Lolo Mio na may dalang isda at bigas. Naglalaway na ako, Lola. Hintay lang, Apo. Konting tiis na lang. Pasensya ka na, Apo. Kung sana ay malakas-lakas pa kami ng lolo mo. Sana ay madami kaming mahahanap na pagkakakitaan. Nang sa gayon, ay palagi tayong may bigas. Ayos lang po yun, Lola. Hindi naman po ako nagrereklamo. At nagpapasalamat pa nga po ako kung anong meron lang tayo. Ang importante naman po ay nakakakain tayo po kahit papaano. Napakabait mo talagang bata, Apo. Bumalik na muna sa pagtatrabaho ang maglola habang pababa pa ng bayan si Lolo Mio. Nagbunot muna ng mga damo ang dalawa. Habang nagbubunot ng damo ay napaupo si Lola Inday at hawak ang balakang. Lola, paano po kayo? Wala ito, Apo. Sumakit lang ang likod ko. Alam mo na, matanda na ang lola mo. Pero wala ito. Huwag ka na mag-alala sa akin. Mamaya lang mawawala na ulit ito. Mabuti po Lola. Magpahinga na lang po kayo. Ako na lang po maglilinis ng mga damo sa taniman natin. Ay nako, hindi po. Kaya ko pa, kaya huwag mo kong intindihin. Lola naman, halatang masakit na yung likod niyo. Kakayo ko. Kaya sige na po, huwag niyo nang palitin. Tara po, ihatid ko na po kayo pa uwi sa bahay. Pasensya ka na talaga, Apo. Ewan ko ba at ayaw nang makisama nitong katawan ko. Ayos lang po yun, magpahinga muna po kayo. Mamaya po yan, baka lumala pa po ang sakit na nararamdaman niyo eh. Inihatid na nga ni Andeng ang kanyang lola Inday sa kanilang bahay. Magpahinga po muna kayo dito, Lola. Tatapusin ko lang yung naiwan nating gawain sa taniman. Hay, magpahinga ka muna, Apo. Sandali. Eto, kumain ka muna. May dilagang kamote pa tayo dyan. Babaunin ko na lang po, Lola. Hindi pa naman po ako gutom eh. O siya, basta huwag ka magpapaabot ng dilim at mag-iingat ka, Apo. Pag madilim na, umuwi ka na kaagad. Tandaan mo po ang sinabi ko. Opo, Lola. Sige po.
Hindi kasi lingid sa kaalaman ni Lola Inday, Lolo Mio at Andeng, ang mga gumagalang mga nilalang ng dilim kapag gumagabi na. Dahil nga sa malayo at liblibang kanilang lugar, kaya ganoon na lamang ito paalalahanan ng kanyang Lola Inday. Bumalik na nga si Andeng sa kanilang taniman sa paanan ng bundok. Kahit mag-isa ay hindi naman natatakot si Andeng dahil nasanay na ito sa lugar na yon. Habang nagbubunot ng mga damo, ay nagulat ito nang may isang matanda ang lumitaw sa likod niya bigla at nagsalita. "Inaeng, magandang araw sa iyo." Magandang araw din po, Lola. Nakakagulat naman po kayo. Ganoon ba? Pasensya ka na, Inaeng, kung nagulat kita. Magtatanong lang sana ako kung may pagkain ka dyan. Maaari bang makahingi? Sandali po, Lola. Kukunin ko po. Kinuha nga ni Andeng ang kamote sa supot na lagayan at ibinigay sa matanda. Ito po, Lola, oh. May kamote ako dito. Mabuti pa, umupo ka muna doon at ikukuha po ka ng tubig sa bukal. Tumigil muna si Andeng sa pagbubunot ng mga damo dahil nga sa matanda. Kumuha ito ng tubig inumin mula sa bukal na malapit lamang sa kanilang taniman at saka bumalik. Lola, ito na po ang tubig. Kumain ka na po. Salamat sa iyo, Naeng. Napakabait mo namang bata. Mag-isa ka lang ba dito? Opo. Kasi bumaba po ang lola ko ng bayan para ipagbenta ang mga naani naming gulay at makabili po ng bigas. Tapos ang lola ko naman po, ayun, sumakit ang likod. Kaya inuwi ko po muna. Kaya ako na lang po mag-isa dito. Ang sipag mo naman at ang bait mong apo. Nasaan na ba ang mga magulang mo? Wala na po akong mga magulang. Ang sabi po ni Lola, namatay daw po sila na ang bata pa po ako. Kaya sina Lola at Lola ko na po ang kasama ko po. Ganoon ba? Ineng, baon mo pala yata itong binigay mo sa akin. Baka wala ka nang kakainin. Ayos lang po ako, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Busog pa naman po ako eh. Ang mabuti pa. Samahan mo na lang akong kumain, Inaeng. Hatiin na lang natin tong kamote eh. Sige po. Magpapahinga na din nga muna po ako at pagod na din po ako eh. Naawa naman ang matandang babae kay Andeng dahil sa batang edad ay nagbabanat na ito ng buto at alam niyang napakabuting bata nito. Nang matapos silang kumain ay nagpaalam na si Andeng upang muling magbunot ng damo sa kanilang taniman. Dahil nga nangangalahati pa lamang ito. Lola, maiwan ko na po muna kayo. Tatapusin ko lang po yung ginagawa ko. Ngumiti naman ang matanda at sinabing sige na umano. Tumayo na si Andeng at pagkatapos ay agad na sanang babalik sa pagdadamo. Ngunit nakita niyang bigla na lamang nawala ang mga damo na tila may nagbunot ng mga ito. Kaya nagtaka si Andeng dahil alam niyang malapad pa ang kanyang dapat na dadamuhan. Kaya bumalik ito sa matanda na nakaupo sa lilim ng malaking puno. Ano, Inaeng? Bakit ka bumalik ka agad? Kasi Lola, wala na palang damo. Nabunot na po lahat. Pero kanina, ang tanda ko, madami pa po yun eh. Baka naman natapos mo na yan kanina pa, Inaeng. Hindi mo lang napansin. Wala naman po akong natatandaan na nabunot ko na po lahat ng damo. Hayaan mo na. Mabuti nga at wala ka nang gagawin. Ang mabuti pa ay umuwi ka na sa inyo. Huwag ka magpaabot ng dilim, Inaeng, at delikado ang panahon ngayon. Hindi nga po ang sabi ni Lola sa akin. Kaya uuwi na lang din po ako. Pero kayo po, Lola, taga saan po ba kayo? Ngayon ko lang po kasi kayo nakita dito eh. May kayo mag-anak po ba kayo sa baryo namin? Taga dito ako, Inaeng. Hindi mo lang siguro ako nakikita. Pero ako nakikita ko kayo araw-araw. Lalo ka na. Ano po? Nakikita niyo kami araw-araw? Paano po? Kami na po ang pinakadulo na bahay sa baryo at malalayo pa po yung iba. Basta, Inaeng. Paano? Salamat sa kamote eh. Mag-iingat ka pa uwi. Wala pang ano man yun, Lola. Kayo din po. Ingat din po kayo sa pag-uwi niyo po. Nauna nang lumakad si Andeng papalayo sa matanda
at pakaway-kaway pa ito na napapangiti naman ng matandang babae. Bigla na lamang nagbago ang anyo sa isang magandang babae. Nagwika pa ito na napakabait umano na bata, kaya nararapat lang na gantimpalaan. Napangiti na lamang ang magandang babae at saka naglaho. Balik naman kay Andeng nang papauwi na ito sa kanila. Napatingin ito sa mga puno ng saging at nanlaki ang mga mata nito nang makita ang mga kabute. Alam ni Andeng na kabuting saging ang mga ito. Napakasarap dahil nangunguha din minsan ng kanyang lolo Mio ng mga ito. Kinuha yun ni Andeng at nilagay pa sa dalang supot na sinidlan niya kanina ng kamote. Ang dami naman ito. Diyak na matutuwaan si Lola at si Lola ko. Nang makuha niya lahat ay halos na puno ang dala niyang supot at may sobra pa. Kaya kumuha ito ng dahon ng saging at doon inilagay ang iba. Saka lumakad na din pauwi. Pagdating niya ng bahay ay naabutan pa nito ang manghihilot nilang kapitbahay na si Lola Ensyang na hinihilot ang likod ng kanyang Lola Inday. Lola, nandito na po ako. Lola Ensyang, andito po pala kayo. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos sa po. Hinihilot ko kasi itong Lola Inday mo. Masakit daw ang likod. Sinabi ko na nga ba? Huwag panay ang yuko at nagkakaedad na ito. Alam nga namang hindi ako magtrabaho, Ensyang. Nahihiya na nga ako sa apo ko. Siya na ang gumagawa ng trabaho ko palagi. Ang bata-bata pa ng apo ko. Huwag na po kayo mag-alala, Lola. Kaya ko naman po eh. Tinan niyo po ang dala ko, Lola, oh. Nilatag ni Anding ang mga nakuhang kabuting saging sa bilao. Nanlaki naman ang mga mata ng dalawang matanda dahil ang dami. At ang iba ay hindi pa namumukadkad. Saan mo yun nakuha po? Ang dami eh. Sa may sagingan po, pag uwi ko kanina, nadaanan ko po. Maaga kasi akong natapos sa pagdadamo. Ang sarap naman yan, ihawin Inday. Ilagay mo sa dahon ng saging, lagyan ng mantika, kamatis at asin. Nako, nakakapaglaway naman yan. Lola Ensyang, kumuha po kayo dito. Madami naman po ito. Oo nga, Ensyang. Tamang-tama. Babalik mamaya si Mio. May dala na yung bigas. Hay, salamat Andeng. Kukuha talaga ako. Dahil paborito ko yan. Binigyan nga ni Andeng si Lola Ensyang ng kabote matapos itong hilutin si Lola Inday. Pagkatapos ay nagpaalam na ito na uuwi. Sige Ensyang, salamat sa paghilot mo sa akin. Ang bilin ko Inday, huwag yuyo ko. At baka bumalik na naman ang sakit ng likod mo. Lumakad na nga ang matanda. Kaya ang ginawa naman na maglola ay nilinisan na ang mga kabote at hinugasan na nila. Nang malinis na ay kanila na itong binalot sa dahon ng saging na nilagyan ng mga rekado at inihaw na nila ito. Sabay inilaga na din ang kamoting kahoy. Eto muna ang kainin natin na po. Baka matagalan pa ang lolo Mio mo. Baka gabihin pa yung mamaya. Ayos lang po, Lola. Masarap din ipare sa kamuting kahoy itong kabote, kaya mabubusog talaga ako nito mamaya. Nang maluto na ang kabote at ang kamuting kahoy, ay kumain na nga ang maglola. Tuwang-tuwa naman si Andeng sa sarap ng kanilang kinakain. Matapos kumain, ay wala nang nagawa ang maglola, kundi maghintay hanggang sa kumagat na nga ang dilim. Nagsindi na sila ng ilawan na digaas. Ilang sandali nga lang ay dumating na ang kanyang lolo Mio. Madami itong dala dahil may pumakyaw daw sa tinda nitong gulay na isang mestisong lalaki at sinobrahan pa ang bayad kaya madami itong nabili. May dala pa itong tinapay, kape, bigas at hindi isda ang dala nito kung hindi karne. Tuwang-tuwa naman si Andeng sa kanyang lolo at niyakap pa niya ito. Dahil sa mga simple mga pagkain kasi ay malaking bagay na para kina Andeng na isang kahig isang tuka ang pamumuhay at minsan nga ay wala talaga. Dahil gabi na at busog na din naman sila ay sinabi ng kanyang Lola Inday na bukas na lamang nila kainin ang dala ng kanyang Lolo Mio. Kaya naman naghanda na sila upang matulog. Kinabukasan nga ay maagang nagising si Lola Inday
para magsaing at iniluto ang dalang karning baboy. Kaya pagising na Andeng ay may nakain ng pagkain. Masayang kumain ang tatlo na hindi naman matanggal sa mukha ni Andeng ang ngiti at saya. Kaya maging ang kanyang lola at lola ay napapangiti na din nang makita ang apo na masaya. Matapos namang kumain at magkape, nagpaalam na si Lolo Mio para pumunta sa kakilala nito sa kabilang baryo upang tumulong sa paggawa nito at babayaran umano siya. Sige Mio, mag-iingat ka. Sige po Lolo, ako na lang po maglilinis ng taniman nyo at magdidilig po. Nagpasalamat naman si Lolo Mio sa kanyang apong si Andeng at lumakad na. Nang makaalis nga si Lolo Mio, ay lumakad na din si Andeng at pinabaunan na lamang ito ng kanyang Lola Inday ng pagkain. Eto apo, dalhin mo para may pagkain ka doon. Mag-iingat ka apo. Umuwi ka na lang pagpagod ka na. Huwag mong pilitin pag hindi mo na kaya. Opo Lola, salamat po. Lumakad na nga si Andeng papunta ng kanilang taniman para diligan ito. At nang makarating na nga siya sa lugar, ay agad na itong nagsimulang magtrabaho. Kinuha na nito ang lagayan ng tubig upang mag-igib ng pandilig sa may bukal. At nang mapuno ay nagdilig na ito. At napansin ni Andeng na may mga maliliit na bunga muli ang kanilang mga gulayan. Ala, may bunga na agad itong talong mo. Kakaan nilang ni Lolo kahapon. Tiningnan niya pa ang kamatis at okra. Pati na din ang ampalaya ay namumulaklak na din. Habang nagdidilig si Andeng ay napatigil ito nang may nakita itong magandang babae na nakatingin sa kanya at nakangiti. Tinatawag pa siya nito. Magandang araw po ate, ano po kailangan niyo? Wala naman Andeng, nanunood lang ako sa'yo. Kilala niyo po ako ate? Oo naman, kilala kita. Ganun po ba? Kayo kasi hindi ko po kilala eh. Tigisin po ba kayo ate? Diyan Andeng sa bundok na yan oh. Pero mas maiging sabihin, nasabol ka na yan. Ano po? Sa taas po kayo nakatira? Parang gano'n na nga Andeng. Bakit po kayo naririto? Ano po ang kailangan nyo? Wala naman. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo kahapon sa pagbigay mo ng pagkain. Pagkain? Wala naman po akong binigyan ng pagkain bukod po kay Lola. Teka, Lola niyo po ba siya? Oo. Parang gano'n na nga. Kaya pala parang magkamukha po kayo. Ngumiti na lamang ang magandang babae kay Andeng at nagpakilala itong si Laon. Laon? Laon po ang pangalan niyo? Oo, Andeng. Nakakatawa naman po ang pangalan niyo ate. Laon? Sa mga hindi nakakaalam, ang Laon sa Bisaya ay tawag sa mga babaeng matandang dalaga, wala pang asawa. Halika Andeng, sumama ka sa akin. May ipapakita ako sa'yo. Ano naman po yun ate Laon? Basta, sumama ka sa akin. Halika na. Hindi po pwede. Baka po kasi hanapin ako ng lolo at lola ko. Tsaka may ginagawa pa po kasi ako ate Laon. Susunod na lang po. Ngumiti na lamang ang magandang babae at hindi na pinilit ang bata hanggang sa hindi na malaya ni Andeng na nawala na ito. Ngunit hindi naman yun pinansin ng bata at nagpatuloy na sa kanyang ginagawa. Samantala sa kanyang Lolo Mio ay naaksidente naman ito sa paggawa nila ng bahay nang madaganan ito ng tabla na bigla na lamang natumba. Agad siyang nawalan ng malay kaya agad nila itong dinala sa manggagamot sa lugar. Tiningnan naman ito ng manggagamot at nalaman na napaglaruan si Lolo Mio ng mga lamang lupa na nakatira sa paligid. At nagalit ito dahil sa pagbabagawa ng bahay sa lugar na hindi man lang daw nag-alay ang may-ari ng bahay sa mga naunang nakatira doon bilang respeto. Kaya gumanti ang mga ito at sa kasamaang palad
ay si Lolo Mio ang napagbalingan. Dahil doon ay nabalian ng matanda. Wala nang nagawa ang nagpagawa ng bahay, kung di ang ihatid na lamang si Lolo Mio sa kanila. Nagulat at kinakabahan naman si Lola Inday sa nangyari sa kanyang asawa. Sinabihan naman ito ng may-ari ng nagpagawa ng bahay na naaksidente nga ito, kaya humingi ito ng paumanhin sa kanila at binili na lamang sila ng pera nito na kahit papaano ay magiging panggastos nila. Wala nang nagawa si Lola Inday kundi ihiga ang asawa sa higaan at hinintay na umuwi ang kanilang apong si Andeng. Pagka-uwi nga ni Andeng ay nagulat ito nang madat na ng kanyang Lolo Mio na nakahiga habang binabantayan ng kanyang Lola Inday. Lola, ano po nangyari kay Lolo Mio? Naaksidente siya, Apo. Nabagsakan daw ng tabla. Ano po? Hindi ko nga alam, Apo. Ba't nangyari ito sa atin? Paano na ngayon tayo nito, Apo? Ang Lolo Mio malang sanang inaasahan natin para makakain tayo. Pero ngayon na naaksidente pa siya. Paano na? Napaiyak na lamang si Lola Inday dahil naawa ito sa kanilang apong si Andeng. Iniisip niya kung paano na ito dahil nga sa matatanda na din naman sila. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Ako po munang halili kay Lola na mag-aanap ng pagkain natin. Bantayin niyo na lang po muna si Lolo. Ano naman ang gagawin mo, Apo? Basta, Lola, siguro maghahanap ako ng trabaho sa mga taga-bahay natin. Magbubunit ng damo. Maglilinis ng kanilang taniman. Basta, Lola, kahit ano na lang po. Hindi, Apo. Ikaw ang magbantay sa Lolo Mio mo. Ako ang maghahanap ng pagkakakitaan natin. At ang isa pa, may ibinigay namang pera ang nagpagawa ng bahay. Kakasya pa to ng ilang araw sa atin. Kaya bukas, pupunta muna ako ng bayan upang bumili ng gamot ng Lolo Mio mo. Nabalot na naman ng lungkot ang kanilang bahay dahil sa nangyari kay Lolo Mio. Kinabukasan ay maaga ngang nagising si Lola Inday upang magpaalam na pupunta ito ng bayan. Kaya inihabilin niya muna sa apong si Andeng ang pagbabantay sa Lolo Mio nito. Wala na ding nagawa si Andeng kung hindi ang bantay ng kanyang lolo na ngayon ay may malay na din ngunit mahina pa ito. Huwag muna kayong babangon, Lolo, ha? Ako muna mag-aalaga sa inyo. Umalis po kasi si Lola para bumili ng gamot nyo. At dahil nga si Andeng ang naiwan sa kanilang bahay, ay siya na ang nagsayang at nagluto ng kanilang ulam na inihaw na talong na isinasawsaw lang nila sa suka at asin at ibinigay sa kanyang Lolo Mio para makakain ito. Maya-maya ay dumating naman ang kababari nilang manghihilot na si Lola Insyang at tininan ng kanyang Lolo Mio. Ay naku, Mio, mabuti na lang, hindi ka napuruhan. Pero ilang linggo pa siguro ang kailangan mong ipahinga para gumaling yung bali mo. Kaya nga po, Lola Insyang, kaya ako po muna bahala sa paghanap ng pagkain namin. Hay, napakabiit mo talagang bata, Andeng. Napakaswerte sa'yo ng lola at lola mo. Lola, ikaw po muna ang magbantay kay Lolo Mio, ha? Aalis lang po ako sandali para mag-igib ng inumin namin sa bukal po. Sige, Andeng. Kinuha nga ni Andeng ang lagayan nila ng tubig at lumakad na. Sa daan ay nakasabayan niya ang batang kaidaran din ito na si Sabel. Magandang araw, Andeng. Mag-iigib ka din ba ng tubig nyo? Oo, Sabel. Kasi napilayan ang lolo ko, tapos umalis si Lola, kaya ako mag-iigib. Pareho pala tayo. May sakit din kasi si nanay, kaya ako din na mag-iigib muna ng tubig namin. Sabay nang umigib ang dalawa at nagkwentuhan. Habang sumasalok ng tubig ay nagulat sila. Dahil bigla na lamang may nagsiliparan na maraming paniki kahit may araw pa. Kaya naman bahagyang natakot ang dalawa. Andeng, ano kaya yun? Bakit biglang nagsiliparin ng mga paniki kahit may araw pa? Hindi ko din alam, Sabel. Parang nabulabog yata sila para may kinakatakutan. Dahil sa takot,
ay minadali na din ang dalawang pagsalok ng tubig na inumin. Dahil nga nakakarinig na sila ng mga huni ng mga kuliglig. Matapos makasalok ay umuwi na ang dalawa. At pag uwi ni Andeng ay nakita niyang nasa labasan ng bahay si Lola Ensyang at nakatanaw sa bulkan. Lola Ensyang, ano po ang nangyayari? Kanina po, nagsisili pa rin ng mga paniki kahit may araw pa. Diyos ko, huwag naman sanang mangyari ang naiisip ko, Andeng. Ano po ba ang naisip ni Lola? Ang bulkang Kanlaon. Baka pumutok ang daeng. Ano po? Puputok ang bulkan? Huwag naman sana at lahat tayo maaapektuhan at manganganib. Ipinasok na ni Andeng ang dalang tubig sa loob at kita din sa lolo niya ang pag-aalala at pagkabahala. Lumipas ang ilang oras ay wala na din namang nangyaring kakaiba. Kaya nagpasalamat na lamang sila. At ilang sandali lang ay dumating na din ang kanyang Lola Inday mula sa bayan at dala ang gamot ng kanyang Lolo Mio. Naging maayos naman ang lahat noong gabing yon at wala namang nangyaring kakaiba. Kinabukasan ay maagang nagising si Andeng at nagpaalam ito sa kanyang lola upang puntahan ang kanilang taniman dahil nga hindi niya ito napuntahan kahapon at sayang din umano pag napabayaan ito. Aalis muna po ako, Lola. Magdidilig lang ako ng mga paninim ni Lolo Mio. Hindi ko po kahapon nadiligan yun. Sige apo, pero bumalik ka kaagad. Lumakad na nga si Andeng at sa daan ay muli niya nakita si Isabel kaya tinawag niya ito. Isabel, saan ka pupunta? Kahit saan, Andeng? Siguro, din ako pupunta sa kakahuyan. Maghahanap ako ng maaari naming makain ni nanay. Hindi pa rin ba magaling ang nanay mo, Isabel? Hindi pa eh. Kaya nga ako munang didiskarte na makakain namin ngayon. Pareho pala tayo, Isabel. Ang mabuti pa. Samahan mo muna ako sa taniman namin. May mga tanim na kamoting kahoy doon si Lolo. Bungkalin natin para makuha ang laman at may maiwi ka sa inyo. Talaga, Andeng? Sige, salamat. Lumakad na nga ang dalawa at pagdating nila sa taniman ay agad na naghanap sila ng mga kamoting kahoy. Isabel, ayun oh, may ilang puno pa ng kamoting kahoy. Alika, bungkalin natin. Pinagtulungan nga ng dalawa na bungkalin ang lupa upang makuha ang mga kamoting kahoy. Nagulat sina Andeng at Isabel nang makita nila na malalaki ang mga laman nito. Ang damit ang lalaki, Andeng. Ay, Isabel, iuwi mo na yan sa inyo. Atiin natin, Andeng. Marami naman to eh. Dalawa lang naman kami ni nanay nakakain nito. Sige, alika. Kunin mo na natin lahat. Kinuha na nila ang lahat ng mga kamoting kahoy at hinati na ng dalawa yon. Ay, Isabel, umuwi ka na sa inyo para mailuto mo na yan. Salamat talaga, Andeng. Hindi ka pa ba uuwi? Hindi pa, Isabel. Magdidilig pa kasi ako ng mga tanim namin. Hindi pa kaya ng lola ko eh. Ang mabuti pa, Andeng. Tulungan na muna kita bilang pasasalamat natin sa'yo. Sige, Isabel. Ikaw ang bahala. Kukunin na sana ni Andeng ang lagayan niya ng tubig pang igib nang mapansin niyang madaming bunga ng talong, kamatis at ampalaya. Kaya maging sa Isabel ay nanlaki pa ang mga mata dahil sa gaganda ng bunga ng mga gulay. Andeng? Ang dami. Hindi niyo pa ba ito aaningin? Mukhang pwede na to oh. Teka, mali ba ang taniman na napasok natin, Isabel? Paano nagkaroon ng mga bungang tanim ni Lolo? Nung nakaraang araw lang niya ito inani. At nung nakaraang araw, nakita ko maliliit pa lang ang bunga ng mga yan. Bakit ngayon? Biglang ang lalaki na. Baka siguro mabilis lang talagang lumaki at mamunga ang mga tanim ng lola mo, Andeng.
Napakamot na lamang ng ulo si Andeng dahil sa pagtataka. Pero natuwa din naman ito. Isabel, dali, ihatid mo na yun sa inyo. Tapos balik tayo. Kuha lang ako ng lagayan. Ayin natin itong mga gulay at ibenta para may pera tayo. Sige, Andeng. Mabilis na munang umuwi si Nanding at Sabel upang ihatid ang mga kamoting kahoy na una nilang inani at saka bumalik agad sa taniman. Tinanong pa ito ng kanyang Lola Inday kung saan ito pupunta. Bakit may dala itong sisidlan? Magaan na lang po ako ng gulay, Lola, at ibebenta po naman ni Isabel para may pera po tayo. Nagtaka naman ang kanyang Lola Inday sa sinabi ni Andeng dahil saan naman ito mag-aani ng gulay. Pero wala na din naman itong nagawa dahil tumakbo na ng mabilis si Andeng papalayo. Pagbalik nito sa taniman nila ay naghihintay na si Isabel sa kanya doon na may dalang bilao. Ang bilis mo, Isabel, ah. Mas malapit ang bahay namin sa inyo, papunta dito. Eto nga, nagdala ka ng bilao, Andeng. Dito natin ilalagay ang gulay na ilalako natin. Nagdala din ako Kunin lang natin ang kaya nating madalas, Isabel. Nagsimula na nga sa pag-aani ang dalawa. At ang kanilang inani ay iyon lamang kaya nilang madala. At pagkatapos ay inilako na nila ito. Bago sila maglako ay nagpaalam muna si Andeng sa kanyang Lola Inday. Kaya dumaan muna sila sa bahay nila Andeng. Lola, aalis po muna kami ni Isabel. Ilalako lang po muna namin tong talong at ampalaya para po may pera tayo. Apo, saan niyo naman kinuha ni Isabel? Bakit ang dami niyan? At ang gaganda pa ng bunga. Sa taniman po natin, Lola. Ano Sa taniman natin? Hindi pa, kakaani lang natin doon. Oo nga po. Nagtataka nga rin po ako, Lola. Madami ulit bunga Tanungin niyo po si Isabel. Opo, tama po si Andeng, Lola Inday. Madami pong bunga ang mga gulay sa taniman niyo. Hindi nga po namin madala lahat Paano po, Lola? Aalis na muna po kami. Umalis na nga ang dalawa para maglako. Bili na po kayo ng gulay. Talong po kayo dyan. Ampalaya. Bili na po kayo mga ate at mga kuya. Bili na po kayo mga ginang, kinoo. Andeng, walang bumibili sa atin dito. Mabuti pa, sa kabilang bahay na tayo maglako. Sige, Isabel. Tara. Pumunta nga ang dalawang bata sa kabilang baryo kahit medyo may kalayuan ito. At doon na nga naglako. Napadaan na mga ito sa isang tindahan kaya tinawag sila ng tendera. Mga inaing, ano yung nilalako niyo? Mga gulay po, Ale. Bili na po kayo. Sige, pabili ako ng ampalaya. Pati na din ng talaong. Mukhang sariwa ang mga tinda niyo. Opo, Ale. Sariwa po talaga lahat na ngayon. Sige, pabili ako. Mga dayo kayo dito mga ining Opo, Ale. Taga-kabilang bahay po kasi kami. Kaya pala hindi kayo pamilyar sa akin. Bueno, dito lang kayo maglako. Huwag na kayo lumagpags dito sa baryo na to. At kung maaari, huwag na kayo magpapaabot ng dilim. Bakit naman po, Ale? Malayo pa po ba ang kabilang baryo? Hindi naman mga inaing. Pero madami nakatira kasi doon na alam niyo na, hindi tao. Kaya mag-iingat kayo at ang babata niyo pa. Dahil pa naman kayo dito. Sige po, Ale. Salamat po sa paalala. Matapos bumili ng tendera, ay muli na naman silang nag-ikot para magbenta. Sa pag-iikot nila sa kabilang baryo, ay madami-dami din ang bumili sa kanila. Kaya naman halos nangalahati na din ang kanilang nilalako. Ngunit dahil kailangan ng dalawa ng pera, ay hindi nila ininda ang pagod at gutom dahil desidido ang dalawa na mapaubos ang kanilang mga paninda. At pinuntahan nila ang isa pang baryo kahit na binalaan na sila ng tendera.
Andeng, di ba ang sabi ng tindera, huwag tayo ditong pupunta? Kailangan mapaubos natin ang mga paninda natin, Isabel, para malaki ang kita natin o hatiin natin yan. Di ba, kailangan din ng nanay mo na bumili ng gamot? Oo, Andeng, para gumaling na ang nanay ko. Kaya tara na, Isabel, kailangan natin makabenta pa. Naglako na nga ang dalawa sa pangatlong baryo. At habang papasok pa lamang sila, ay may tumawag na kaagad sa kanilang ale. Kaya lumapit naman dito ang dalawa. Bakit po, Ale? Bibili po ba kayo ng gulay? Sige na po, bili na po kayo para makauwi na po kami. Eto ang pera mga ineng, umuwi na kayo. Hindi ba kayo binalaan sa kabilang bari na huwag kayong pupunta dito? Binalaan po, pero maaga pa naman po at may araw pa. Kahit na, baka masundan kayo. Pag uwi niyo mamaya, kaya sige na, magbadali kayo. Umalis na kayo dito, diretso na ng uwi ha. Huwag na kayong dadaan sa mga bahay. O kaya kapag may tumawag sa inyo, ay huwag niyo nang pansinin mga bata. Parang kinabahan naman ang dalawa dahil sa seryosong reaksyon ng ale. Kaya hindi na sila tumuloy na pumasok ng baryo at bumalik na lamang dahil binigyan na din naman sila ng pera ng ale at may benta na din naman sila. Sige po, Ale. Salamat po. Aalis na po kami. Lumakad na nga pabalik ang dalawa. At bigla ay nakaramdam sila ng gutom at pagod dahil na din sa layo at sa mga ginawa pa nila. Nagpahinga muna ang dalawa sa gilid ng dagat na upo. Nagugutom na ako, Isabel. Hindi pala tayo ninanghalian, no? O nga, Andeng. Apo na, hindi pa tayo kumakain. Habang nagpapahinga ay nakaamoy naman sila ng mga bangong amoy ng nagluluto. Andeng, naamoy mo ba yun? Ang bango? O, Isabel, ang bango ng niluluto nyo. Halika, puntahan natin. Baka may handaan. Humingi tayo kahit konti lang. Sige, Andeng. Tara, nagugutom din talaga ako. Sinundan nga ng dalawa ang mabangong amoy at iniwan pa nila ang kanilang dalang mga gulay na nilalako dahil parang nahuhumaling ang mga ito sa amoy ng masarap na pagkain na yon. Hindi na malayo ng dalawang bata, napapasok na pala sila sa kakahuyan. Panay lamang ang sunod ng mga ito sa mabangong amoy hanggang sa nakakita sila ng bahay. At doon nga nang gagaling ang mabangong amoy. Andeng, ayun o, doon ang gagaling. Alika na, naglalaway na ako eh. Lalapit na sana si Andeng nang bigla itong nahimasmasan kaya hinila niya si Isabel. Isabel? Sandali, sabi ng Ali, huwag na tayong dadaan kung saan, di ba? Ngunit animo wala sa sarili si Isabel. Kaya dumiretso ito sa bahay. Wala na din namang nagawa si Andeng kung di sundan ng kaibigan. Papalapit pa lamang sila sa bahay, ay bigla nang bumukas ang pintuan at may lumabas na isang dalagang magandang sumalubong sa kanila. Mga bata, nagugutom kayo? Halika kayo, pasok kayo, may pagkain ako dito. Nakita ni Andeng ang nakakalokong ngiti ng dalaga. Kaya naman kinabahan ito. Pero wala itong magawa dahil parang wala sa ulirat si Isabel at hindi niya naman ito pwedeng pabayaan na lang. Pumasok na din ito sa bahay. Nakita ni Andeng na malinis naman ang bahay. Ngunit walang masyadong gamit maliban sa mesa at upuan. Sinabi ng dalaga sa kanila na sandali lamang umano at ikukuha niya ang mga ito ng pagkain kaya naman maupo na lamang sila. Nagkaroon ng pagkakataon si Andeng na yugyugin ng kaibigan dahil wala ito sa ulirat. At nang wala pa rin ay sinampalan niya ito at doon pa lamang ito nahimasmasan. Andeng, anong nangyari? Nasaan tayo? Isabel, nawala ka sa sarili mo nang makaamoy ka ng pagkain. Nasa bahay tayo ng aling maganda. Oh? Kakain ba tayo dito, Andeng?
Huwag tayong kumain dito, Isabel. Pigilan mo ang gutom mo. Basta makakatub ko dito eh. Bumalik na nga ang magandang babae at may dala itong mangkok na umuusok pa. Inilapag nito yun sa harapan ng dalawang bata. Sige na, kumain na kayo. Ngunit nagkatingin na ang dalawa at nagwika si Andeng. Busog pa po pala kami, Ali. Uuwi na lang po kami. Tayo na, Isabel. Nagulat ang dalawang bata nang hampasin ng babae ang mesa at tumingin sa kanila na nanlilisik ang mga mata nitong nagbabaga pa sa pagkapula. Walang aalis hanggat hindi kayo kumakain. Kaya kainin nyo na yan. Kinabahan naman ang dalawa dahil sa tingin sa kanila ng babae. Kaya wala na sana sila magagawa kundi kainin ang ibinibigay sa kanila. Ngunit bago pa nila yun isubo ay may kumatok sa pintuan ng malakas na ikinagulat naman ng babae at agad itong nataranta. Sinabihan nito ang dalawa na huwag umalis sa kinauupuan nito kung ayaw nilang may mangyari sa kanilang masama. Hindi na nagawang makain ng dalawa ang pagkain na ibinigay sa kanila. Dali, Isabel. Titakas tayo. Pero nakakatakot si Andeng. Baka kung anong gawin niya sa atin. Narinig nila ang malalakas na pagkatok at may nagsasalita. Pamilyar ito sa kanila dahil ito ang alin na nagpauwi sa kanila kanina. Narinig nilang hinahanap nito sila at ilabas umano ito ng matanda. May kasama itong mga kalalakihan. Kaya nang marinig ay nawala ang takot ng dalawa at hinila na ni Andeng si Isabel na lumabas. Ilabas mo ang mga bata kung ayaw mong sunugin namin itong bahay mo si Mang. Sinabi naman ng matanda na nagkukunwaring dalaga sa harapan nila Isabel at Andeng na wala umano sa kanya ang mga bata. Ngunit nagulat ito nang biglang tumakbo palabas ang dalawa at pumunta sa mga tao. Ali, maraming salamat po at hinanap niyo po kami. Nakakatakot po siya, Ali. Mga bata, ayos lang kayo? Eto, nguyain nyo, madali kayo. May ibinigay ito sa kanilang luya upang kanilang nguyain. Napatingin sa kanila ang magandang babae na ngayon ay isa ng matanda na pangit at kulubot, kaya mas lalo pa silang natakot. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka pa rin tumitigil na matanda ka? Inutusan ng babae ang mga kasama nitong lalaki na hulihin ang matanda para hindi na makapangbiktima muli. Ngunit biglang isinara nito ang pintuan at nahirapan pang buksan ito ng mga kalalakihan. Pagpasok nila sa loob ay wala na ito. Dumaan ito sa bintana at tumakbo sa kakahuyan, kaya hindi na nila ito nahuli. Sinunog naman ng mga kalalakihan ng bahay nito at dinala sina Isabel at Andeng sa pangalawang baryo sa may tindahan ng tendera na bumili. At nagbabala din sa kanila na kapatid pala na nagligtas sa kanilang babae. Pinakain nila ang dalawang gutom na bata. Mabuti na lang, nailigtas kayo ng kapatid ko. Sinabihan ko na kayo na huwag nang pumunta sa kabila. Hindi kayo nakinig, muntik patuloy kayong mapahamak. Patawad po, Ali. Nais lang po kasi namin na maubos ang paninda namin para may pambili kami ng gamot ng lola ko at gamot ng nanay ng kaibigan ko. Hay, kahit na, kung napahama kayo, di mas kawawa lalo ang mga mahal niyo sa buhay. Kaya sige na, kumain na kayo dyan at umuwi na kayo. Kumain na nga ang dalawa. At pagkatapos ay nagpasalamat na sa mga tumulong sa kanila at inihatid pa sila ng mga ito sa labasan ng baryo. Iniwan na lamang ng dalawa ang mga dala nilang gulay na hindi na nabenta bilang pasasalamat na din sa mga tumulong at lumakad na pauwi ang dalawa. Kahit madilim na, ay hindi na din nagpahatid pa ang dalawang bata dahil malayo ang kanilang baryo. Nahiya na sila sa mga tao. Yun ang isa nilang pagkakamali. Dahil nang malapit na sila sa kanilang baryo, ay may biglang humarang sa kanila sa kanilang dinadaanan. Dahil walang dalang ilawan, ay naisip nila na isa ito sa kanilang kababaryo, kaya tinakbo pa nila ito para lapitan.
para sumabay na dito. Ngunit laking gulat nila at napasigaw pa nang makita na ito yung matandang aswang na balak bumiktima sa kanila kanina. Sinundan sila nito at hinarangan. Iba na ang itsura nito dahil naglalangis ng katawan nito. Namumula ang mga mata, buhaghag ang buhok at naglalaway pa. Agad nang hinilan ni Andeng si Isabel para tumakbo. Sinuong ng dalawa ang kakahuyan, makalayo lamang sa matanda. Ngunit habang tumatakbo ang dalawang bata, ay ramdam nilang tila isang hayop na tumatakbo din pasunod sa kanila. Kaya naman kinabahan ang mga ito. Hanggang sa masukol na nga sila ng lumundag ang malaking aso na walang mga balahibo sa harapan nila. Nanginginig na sa takot si Isabel na napayakap kay Andeng na nagwika pa na, Andeng, dali, iwan mo na lang ako para makatakas ka. Ano ka ba, Isabel? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi kita iiwan. Pero pareho lang tayo mamamatay dito, Andeng. Kaya dali na, tumakas ka na. Sabihan mo lang si nanay na mahal ko siya, ha? Ibigay mo na din sa kanyang kita natin na pambili ng gamot niya. Naiyak naman si Andeng sa sinabi ng kaibigan. Dahil kahit nasa panganib na sila, ay inaalala pa rin ito ang kalagayan ng kanyang inang may sakit. Sinugod na sila ng malaking aso, kaya itinulak na ni Isabel si Andeng para tumakbo. Ngunit imbes na tumakbo ay humarang si Andeng at sinabing hindi niya maaaring iwan ang kanyang kaibigan dahil hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung nagkataon. Napapikit na lamang si Andeng at Isabel nang papalapit na sa kanila ang malaking aso. Pero ilang sandali lang ang lumipas ay wala namang nangyari. At nakarinig na lamang sila ng isang iyak ng aso na tila nasasaktan. Dahan-dahang idinilat ni Isabel at Andeng ang kanilang mga mata. Wala na ang malaking asong aswang sa harap nila. Sa halip ay nakita na lamang ni Andeng ang pamilyar na mukha ng isang magandang babae na kanyang kaibigan at ito nga ay si Laon. Ate Laon, salamat at nandito ka po. Oo, Andeng. Hindi kita pwedeng pabayaan. Andeng, sino ka nakausap mo? Si Ate Laon, Isabel. Ayan siya, oh. Niligtas niya tayo sa aswang. Nasaan? Wala naman, oh. Ayun nga siya, Isabel, oh. Sa may malaking puno. Nakangiti pa nga siya sa atin, eh. Pagtingin ni Andeng sa babae ay wala na ito. Kaya nagtaka at hinanap pa niya ito. Ate Laon, saan ka po nagpunta? Wala namang tao, Andeng. Tara na nga, umuwi na tayo. Baka bumalik pa yung aswang. Umuwi na nga ang dalawa sa kanilang baryo. At pag uwi ng kanilang bahay, ay ikinwento ni Andeng sa kanyang lola Inday ang mga nangyari sa kanila. Diyos ko, Apo, mabuti na lang at ligtas kayo. Opo, Lola. Inarangan pa nga po ulit kami ni Isabel kanina nang papalapit na kayo sa baryo. Nang papalapit na kami sa baryo, mabuti na lang, iniligtas kami ni Ate Laon po. Laon? Sino naman yan, Apo? Wala namang nakatirang Laon sa baryo natin. Kaibigan ko po. Ang sabi po niya, doon po siya nakatira sa taas ng bundok. Doon po banda sa may bulkan. Nanlaki naman ang mga mata ni Lola Inday dahil sa sinabi ng kanyang apo. Diyos ko, Apo, nagpakita sa iyo ang engkantong si Laon. Ano po, Lola? Engkanto po? Oo, Apo. Si Laon ay isang engkantada na nakatira sa bulkan ng Kanlaon. Engkanto po si Ate Laon, Lola? Niyaya ka ba niyang sumama sa kanya, Apo? Opo, Lola, pero tinanggihan ko po siya kasi po ayaw ko po kayang iwan. Niyakap ni Lola Inday ang kanyang apo na umiiyak pa ito. Bakit po, Lola? Bakit naman po kayo umiiyak? Hindi naman po ako nasaktan ng aswang, ah. Ayos lang naman po ako. Huwag na huwag ang sasama sa kanya, Apo. Huwag na wag, kahit anong mangyari. Tandaan mo, mahal na mahal ka namin ng lolo mo. Mahal na mahal ko din po kayo, Lolo. Lola,
Kinabukasan ay maagang nagising si Andeng upang mag-igib ng kanilang tubig na inumin. At nakita niya na nagkakagulo sa unahan dahil madaming tao nagkukumpulan. Kaya naman lumapit ang bata doon. Bago siya makalapit ay tinawag na siya ni Isabel na ando na din pala. Andeng, nandito ako. Magandang umaga sa'yo, Isabel. Anong meron? Bakit maraming tao? Andeng, ang matandang aswang kagabi na humarang sa atin. Ayun, natagpo ang patay. Puro pa sa ang katawan na parang binugbog ng madaming tao. Talaga, Isabel? Baka nahuli ng mga tao. Ewan, pero mabuti na din yun para hindi makapangbiktima pa. Nilapitan nga ito ni Andeng para tingnan at nakita nga niya ang matandang aswang na basag ang mukha at bali ang ilang bahagi ng katawan nito na parang pinahirapan pa bago pinatay. Sino kaya may gawa niyan, Andeng, no? Ewan ko, Isabel, pero parang naaawa din ako sa matanda na yan. Ano, Andeng? Naaawa ka? Muntik na nga tayong kainin yan kahapon eh. Basta, naaawa lang ako sa matanda, Isabel. Sa bagay, nakakaawa nga din. Mukhang pinahirapan siya, no? Teka, hindi ka ba pupunta sa taniman ninyo? Pupunta, Isabel? Nag-iigib lang ako ng inumin namin. Sasama ako ulit sa'yo, Andeng, ha? Dahil sa'yo, nakabialo ako ng gamot ni nanay at konting bigas, kaya nakakain kami kagabi at kanina. Ganun ba? Mabuti naman. Sige, alika, sumama ka sa akin ulit. Mamimitas tayo muli ng mga gulay. Sinamahan nga ni Isabel si Andeng hanggang sa kanilang bahay at nagpaalam nga ang dalawa na aalis papunta ng taniman nila. Aalis po muna kami ni Isabel, Lola. Papunta ng taniman natin. Sige, Apo. Mag-iingat kayo. Habang papaalis na sina Andeng at Isabel, ay dumating naman si Lola Ensyang. Kaya nagmano pa ang dalawa sa matanda bago tumakbo papalayo. Inday, saan pupunta sina Isabel at Andeng? Sa taniman niya pa? Teka, parang matamlay ka, Inday. May problema pa? May sasabihin ako sa iyo, Ensyang, tungkol kay Andeng. Bakit? Ano ang tungkol kay Andeng? Parang nababahala ka, Inday. Nagpakita ang engkantong silaon sa kanya. Nagpakita ito kay Andeng. Ano? Nagpakita kay Andeng ang engkanto ng bulkan? Oo, Ensyang. At niligtas ba daw sila nito sa aswang kagabi? Kung ganoon, ang mga engkanto pala ng bulkan ang pumatay sa matandang aswang na natagpo ang patay kanina. Ano ang gagawin natin, Ensyang? Baka kunin niya si Andeng. Wala tayong magagawa, Inday. Engkanto ang kalaban natin. At nakay Andeng ang pupapasya. Kagaya ko noon na tumangging sumama sa kanya. Pero kapalit naman ang madaming buhay at pagkasira ng lugar ng pumutok ang bulkan. Napaiyak na lamang si Lola Inday, pero lingid sa kaalaman nila ay nakikinig pala sa usapan nila si Lolo Mio. Samantala kina Andeng at Isabel naman sa kanilang taniman ay nagulat ang dalawa dahil nalanta lahat ng mga tanim. Kaya naman nanlumo ang dalawang bata. Andeng, nalanta na lahat? Bakit kaya? Dali, Isabel, dilagan natin. Baka maisalba po natin. Sige, tara. Kumuha sila ng tubig sa bukal. Pero biglang nagtaka ang dalawa. Dahil imbes na malamig ay mainit ang nilalabas ng tubig sa bukal. Ala? Bakit kaya ang init ng tubig, Isabel? Dati malamig naman ito O nga, Andeng, hindi ko din alam bakit ang init ng tubig. Ano nang gagawin natin ngayon? Hindi ito pwedeng idilig, lalong mamamatay ang mga halaman nito. Wala na tayong magagawa, Isabel. Dali, kunin na lang natin ang lahat ng pwede nating makuha na bunga ng mga gulay para mapakinabangan pa. Yun nga ang ginawa ng dalawa.
Kinuha nila ang mga bunga ng mga gulay sa taniman na pwede pa nilang makain at saka umuwi na lamang sila. Sa daan pa uwi ay hindi lang pala sila ang ganoon dahil ilan sa kanilang kababaryo ay ganon din ang nangyari. Bigla na lamang nalanta ang mga tanim sa paligid kaya isinalba na lamang ang pwedeng maisalba. Nang makauwi sila ng bahay ay agad nilang sinabi ang nangyayari sa mga tanim na lahat. Nang makauwi sila ng bahay, ay agad nilang sinabi ang nangyari sa mga tanim na lahat halos ay nalanta at uminit pa ang tubig sa bukal. Ano po kaya ang nangyayari, Lolo? Lola? Bakit kaya po ganoon? Nagwika naman ang kanyang lolo Mio na may paparating umano na dilubyo kapag ganoon, kaya kailangan nilang lumikas. Pero saan, ano po bang dilubyo ang sinasabi niya, Lolo? Saan naman tayo pupunta, Mio? Wala tayong pupuntahan. Kahit nahihirapan ay pinilit ni Lolo Mio na tumayo at lumapit sa kanyang apo. Nagwika ito na kahit anong mangyari ay wag itong sasama sa kanyang kaibigang Engkanto. Mangako umano ito sa kanya. Opo, Lolo. Pangako po. Ano gagawin natin ngayon, Mio? Sinabi naman ni Lolo Mio na ihanda umano nito ang kanilang gamit para kung sakali man ay lilikas ang mga ito. Bahala na kung ano ang mangyari. Basta makalayo sila sa lugar kung sakali mang pumutok ang bulkan. Alam kasi ni Lolo Mio na ang pagkalanta ng mga halaman ng pag-init ng tubig sa bukal at ang hindi mapakaling mga hayop ay isang palatandaan na may mangyayaring hindi maganda dahil naranasan na nila ito noon. Hinanda na nga ni Lola Inday ang kanilang mga gamit sa paglikas at nakiramdam sa mga mangyayari. Nagpaalam naman si Anding sa kanyang lolo at lola para samahan sila sa Bel sa kanilang bahay upang mag-impake na din dahil nga mag-isa lang ito at may sakit pa ang nanay. Agad naman itong pinayagan ng kanyang mga abuelo kaya niyakap pa sila ni Anding ng mahigpit bago ito tumakbo kasama ang kaibigan si Isabel na hindi akalain ng dalawang matanda na yun na pala ang huling beses na makikita nila ang mabait nilang apo. Anding, yun ba yung engkanto na sinasabi mo sa akin kagabi na nagligtas sa atin sa aswang? Ang engkantong kaibigan mo na tinutukoy ni Lolo Mio? Oo, Isabel, si Silaon. Una, hindi ko nga alam na yung kanto siya at akala ko normal na tao lang siya. Paano kung yayain ka muli ng isa mo? Hindi ako sasama, Isabel, kasi may iwan ko ang lola at lola ko. Oo, Anding, huwag kong sumama sa kanya. Huwag mo kaming iiwan, ha? Nag-impake na nga ang dalawa at nakita ni Anding ang kalagayan ni Isabel, lalo na ang ina nitong may sakit kaya naawa ito. Hindi pa man sila nakakatapos mag-impake, ay agad nang lumindol. Narinig nila ang malakas na pagsabog. Pagtingala nila Anding at Isabel, ay nakita nila ang pagsabog ng bulkang Kanlaon, kaya natakot ang dalawang bata. Isabel, dali, lumikas na kayo ng nanay mo. Babalikan ko lang sina lolo at lola. May kung anong nagtulak kay Isabel na yakapin ang kaibigang si Anding. Mag-iingat ka, Anding. Kay din, Isabel. Mauna na ako, ha? Tumakbo na nga ang batang si Anding pabalik sa kanilang bahay habang lahat ay natataranta na sa pagsabog ng bulkan. Habang papunta sa kanilang bahay, ay nakita ni Anding ang engkantong Silaon na nakatayo at nakatingin sa kanya. Kaya naman tumigil ito at pinuntahan ng engkantada. Ate Laon, pakiusap, patigilin mo na ang pagputok ng bulkan. Nagsalita naman ang engkanto na nakasalalay umano sa kanya ang lahat. Kung sasama ito sa kanya pabalik ng bulkan, ay titigil ang pagputok nito. Pero sina lolo at lola, pati na din po sina Isabel, paano po sila? Huwag ka mag-alala dahil magiging ligtas sila at iiwanan ko sila ng kayamanan.
para makapag-umpisa ng bagong buhay. Gusto mo ba yon? Tumingin naman si Andeng sa kanyang paligid at nakita nga nito ang mga pinsala sa lugar, kaya hindi na ito nagdalawang isip na sumama sa engkanto. Kasabay ng paghawak ni Andeng sa kamay ng engkanto, ay siya ding pagdigil ng pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon. Nagpasalamat ang mga tao dahil sa biglaang pagtigil ng paglalabas nito ng mga abo, at nang tumila ang pagsabog ay agad na hinanap ni na Lola Inday at Lolo Mio, pati na rin ni Lola Ensyang at ng iba pa si Andeng dahil hindi pa ito nakakauwi. Pinuntahan nila ito sa bahay ni Nasabel, ngunit wala ito roon dahil nagpaalam nito sa kaibigan upang umuwi. Dito na biglang kinabahan ng dalawang matanda at sumama na din si Sabel sa paghahanap sa kanyang kaibigan. Napahagulgol na lamang sila Lola Inday at Lolo Mio, pati na rin si Lola Ensyang at Sabel, nang makita ang wala ng buhay na katawan ni Andeng katabi ng isang malaking puno. May sugat ito sa ulo na siyang ikinamatay ng bata. Ngunit kina Lolo Mio at Lola Inday, pati na din kay Lolo Ensyang at maging kay Sabel, ay kinuha ito ng engkanto ng bulkan bilang alay, kaya bigla din itong tumigil sa pagputok dahil sumama si Andeng sa engkanto. Para sa nakakaalam ng lihim ng bulkan, ay isinakripisyo ni Andeng ang sarili para wala nang masaktan sa kanyang kababaryo at mga mahal sa buhay. Ginawa ng maayos na lamay ang katawan ni Andeng, at sa lamay ay may mga bumisita na mag-asawa. Mapuputi ang mga ito na gwapo at maganda at halatang hindi mga taga-bundok. Matapos tumingin sa bangkay ni Andeng, ay umalis din kaagad ang mga ito at biglang naglaho. Nagulat na lamang si Lola Inday dahil may dalawang sobre na naiwan sa taas ng kabaong ni Andeng at naglalaman ito ng pera at ng liham. Napahagulgol na lamang ng iyak si Lola Inday nang basahin niya ang nilalaman ng sulat dahil ang nakasaad doon, para umano sa kanyang lola at lola, pambili ng bigas at kamot, at ang isa pa ay para umano sa kanyang kaibigan na si Sabel, para sa pambili ng gamot ng kanyang nanay at ng kanilang pagkain. Maging si Sabel ay hindi maiwasan na mapahagulgol sa iyak dahil alam nila na galing kay Andeng ang mga yon at ipinabibigay sa kanila. Kaya makalipas nga ang ilang araw ay inilibing na si Andeng at ginamit nila Lolo Mio at Lola Inday ang pera upang ipamahagi sa mga taong nasalanta, at si Sabel naman ay ipinagamot ang kanyang nanay at ipinaayos ang kanilang bahay. Makalipas ang 2 buwan, ay natagpo ang wala ng buhay sina Lolo Mio at Lola Inday sa kanilang bahay. Ayon sa iba, ay inatake ang mga ito sa puso dahil hindi nila matanggap ang pagkawala ng kanilang apo. Ngunit kina Lola Ensyang at Sabel ay naniniwala silang sinundo na sila ni Andeng at masaya na sila ngayon. Lumipas ang mga taon, ay lumaki at nakapag-asawa na si Sabel, pero hindi pa rin ito makalimutan ng kaibigan. At sa tuwing pumuputok ang Bulkang Kanlaon, ay bumabalik sa alaala ng aking Lola Sabel ang pagsasakripisyo ng kanyang kaibigan na si Andeng. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay magustuhan ninyo. Maraming salamat at magandang araw pong muli sa lahat.